Hello ka-pips, so magma-market insight tayo ngayon. No? So maganda mag-market insight ng Saturday kasi close yung market. Okay, so last time nag-market insight tayo ng Dixie, Euro USD, Gold, and Euro AUD. Okay, so ngayon, babalikan natin siya. Yun yung unahin natin. Tapos pag may time pa, tingin rin tayo ng mga iba pang pair. Magdagdag tayo ng iba pang currency pair. Okay, so tara, start tayo kay Dixie. Okay, so check ulit natin si Dixie. So ang maganda is naked chart para mas lalo maging malinaw sa atin kung saan papunta yung direction. Kasi yun yung pinaka-importanting part, trend direction. Okay? So ngayon, ayusin ko lang yung screen. Ayan. So ngayon, si Dixie, same pa rin, ranging. And kung makikita natin last update natin sa 4-hour time frame, meron tayong na-flat nung nakaraan ng support and resistance. So, dito, sa part na to, dito yung support natin nung last time. And ito yung resistance level nung last week. Okay? So, makikita natin, bumaba tayo ng time frame and sa 1 week, nagkaroon nga ng, nagre-range nga lang yung Dixie. So, bumaba tayo ng time frame and kung makikita natin sa lower time frame, 4-hour time frame, meron ditong 3 beses na rejection. Then, nagkaroon ng, wait lang. So, ngayon, si Dixie, gumagawa siya ng downtrend. Okay? So, makikita natin meron na siyang kinikreate dito, no? Initial low, then lower low, lower high. So, dito sa support level, ito yung support level natin na ilang beses nag-reject. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Then, meron ditong breakdown na nangyari. Kaso bumalik ulit yung presyo dito. Okay, so si Dixie, possible ba na fake breakdown ba to sa support level? Pwede ulit ba siyang bumalik dito sa resistance level? Kasi kung papansinin natin, kaka-break down lang nung support, then bumalik kaagad yung presyo. And walang masyadong pressure nung nagkaroon dito ng breakdown sa support level. Okay? So, pwedeng possible na i-ano niya to, itong presyong to, i-respect niya. Okay? Meron tayong minor resistance level dito, sa level na to. Okay? And pwede ding possible na bumalik muna siya dito sa resistance level. Okay? So, kung pababa talaga si Dixie, si dollar index, so pwedeng i-continue niya to pababa. And pwede na siyang mag-create ng lower low. Okay? So, insight lang natin kay Dixie kasi more on mga i-check nating pairs, pair ng dollar. Okay? So, next nating i-check major pair, Euro USD. So, last time nung chinek natin to, nasa resistance level siya. Okay? Nasa strong resistance siya nung nakaraan, din nagkakaroon ng rejection, pero nagkaroon pa rin siya ng breakout. Okay? So, makikita natin sa level na to. Yan. Meron siyang pinakita ditong bullish candle, which is kung nasaan yung strong resistance level. Okay? So, naglabas siya ng bullish candle. Kaso nga lang, nung nagkaroon ng breakout, kung nasan yung resistance level, bumalik agad yung presyo. So, may possible ba na magpo-pullback lang siya? Okay? Kasi ano na niya eh, nagkaroon na ng breakout eh. Kaso nga lang, yung bullish candle, biglang binalikan kaganyan, binabaan pa. Okay? So, may possible talaga na pwede pa siyang mag-drop dito sa minor nating support. Okay? So, kung titingnan natin, meron ditong impulsive na galaw. So, last time, mineasure natin to gamit yung fib. Yung galaw nito, andito and nagkaroon siya ng rejection dito, nasa 0.3. And
umakyat. So ngayon, binalikan niya ulit yung 0.3 ng Fib. So dito, kung makikita natin, dito nag-stop ng Friday, dito nag-stop yung presyo. Okay? So may possible na hanggang dito lang yung bababaan niya or kung bababa man siya dito sa minor support level. And pwede rin mag-abang-abang dito kung ano yung reaction niya. So kung bababaan niya pa talaga to, so may possible talaga na pwede pang sa 1 week, pwede pa talaga siyang mag-continue, i-range niya muna to. Okay? Magpipingpong lang siya kung nasaan yung resistance level and support level ng 1 week. Okay? Pero overall, sa bias natin kay Euro USD, up na siya. Nag-range lang dito sa part na to. Kasi galing downtrend, ayan, mahabang ano siya, downtrend, 'di ba? So biglang nagkaroon ng change of structure, tapos biglang nag-range na lang siya. Nagpipingpong na lang kung nasan yung support and resistance level. So aabangan natin siya sa 4-hour time frame kung ire-reject niya ba itong level na to. Okay, itong minor nating support or bababa pa siya dito kung nasa nagkaroon ulit ng impulsive. Okay, kung makikita natin sa 4-hour time frame, kung ito lang yung tututukan natin. Asan yung pang drawing? Ayan. So, kung ayan lang yung tututukan natin, nasa nagkaroon ng breakout sa minor. Pero, ang strong ano natin, ang strong resistance level natin is ito, itong part na to. And yun nga, nagkaroon na nga siya ng breakout. So, may possible bang fake breakout to? Or continue mag-a-up na talaga siya. Okay? So, try nga natin i-measure ito. Nakyatan niya. Dito, kung makikita natin, ayan, kasakto siya nasa 0.5. Okay? So, meron ditong touch and nagkaroon ng bullish candle, then bumaba. Okay? Nasa 0.5 or kung bababa pa talaga siya, 0.6 or dito sa area to. So, medyo ano na siya sa 0.7. So, expect natin by next week, pwedeng i-respect niya tong 0.5 or kung bababa man, pa man siya, pwedeng dito sa 0.6, then pwede na tayo mag-abang. So, bias ko muna dito, bias ko ngayon dito kay Euro, buy. Kasi dahil dito sa galaw na to. So, kung titingnan natin sa 4-hour time frame, uptrend siya. Yung trend direction niya, uptrend. Okay? So, pwedeng possible na i-respect niya. Ayan. Makikita natin 1 hour, ilang beses niyang ni-reject. And meron na ditong bullish candle. So, pwede kung by next week, magandang entryhan siya for buy. Siguro, plan ko dito by next week. And 1:2. Yan. So, by next week, maganda si Euro USD. Pwede ko tong isama sa list ko for entry ng buy. Kasi maganda yung area niya na to. And bakit ako may possible na mag-entry din dito sa Euro USD? Kasi kung titingnan natin 4-hour time frame, uptrend lang. Uptrend. Tapos, nag-create pa siya dito ng ayan. And nung finib natin siya sa part na to, kung nasa nagkaroon ng last
pullback, tapos breakout, 0.5. Okay? So, pwede. Yan. Then, 1:2. Kasi nasa pullback siya ngayon. Nagkaroon ng breakout, then pullback. So, 1:2. Yan. So, aabangan ko siya. Entry for next week. Titingnan natin sa 1 hour time frame. Draw natin to para hindi nag-aano pa. And burahin na natin siya. Yan. So, maganda for pullback si Euro USD. And meron ditong mga rejection. So, inanuhan ko lang yung SL ko nasa 0.7. Invalidation ng FIB. Okay? Kasi kung possible na bababa pa siya sa level na to, sa minor support level, at least nasa 0.7 yung SL natin. So, yan yung aabangan kong pairs next week. Okay, so next nating i-check si gold. Ano na ba nangyari kay gold? Ayan. So, dito muna tayo. 1 week, bias uptrend. Okay? Uptrend. So, day 1. Makikita natin kung zoom in natin yung 1 week, no? Yung last candle na binigay niya. Inverted hammer. Okay? So, sa 1 week, ang binigay niyang candle is inverted hammer. So, nga lang sa part na to, meron ditong bullish. Okay? Nasundan pa ng another bullish candle. Pero yung last na pinakita niya is inverted hammer. So, kung bababa tayo sa 1 day, and kung makikita rin natin, no? Wait lang, anuhin natin dito, analyze natin si gold. So, makikita natin, nasan ba yung inverted hammer pinakita? Nasa resistance level. Okay? Resistance level, nasa resistance level siya. Last pinakita niyang candle sa 1 week. Okay? So, dito naman, syempre meron tayo dito, drawing ulit tayo ng support and resistance. Ayan. So, makikita natin sa 1 day, di ba nung last update natin is nagkaroon ng, sa 1 day, nagre-range lang siya dahil dito sa dalawang touch sa resistance level and dalawang touch sa support level. Tatlo. I mean, sa dalawa, tatlo. So, ito mako-consider ko lang ito. Okay. Ito, first touch, second, and third. Then, nung nasa resistance level na tayo, nagkaroon ng breakout. Kung makikita natin sa 4 hour time frame to, breakout siya. Okay? Ayan. Punta tayo sa 4 hour time frame. Nagkaroon ng breakout. Kaso nga lang, kung babalikan natin siya sa 1 day, nasan yung resistance level? Nagbigay siya ng bullish candle. Kaso nga lang, nagkaroon kaagad ng invalid yung bullish candle. Kung nasan yung resistance level. Sinundan kaagad siya ng mga bearish candle. Okay? And kung titingnan rin natin sa resistance level ng day 1, nagkaroon ulit ng bearish candle. Okay? So may possible na indecision pa si XAUUSD kung itutuloy niya ba tong ranging, magkakaroon ba ng fake breakout. Okay? Sa resistance level, itutuloy niya tong ranging. So babalikan niya ulit yung support level or i-continue niya tong breakout. Okay, so medyo pamain, medyo ano to si XA yun, no? Panggulo. So, dito tayo, tutok tayo kay 4 hour time frame. Okay, so makikita natin si 4 hour time frame.
Galing dito, ulit-ulit ng reject, then nag-create siya ng initial high, nagkaroon ng breakout, then hindi tayo binigyan ng magandang pullback kasi medyo nagkaroon ng aggressive seller dito. So, kung makikita natin sa 4-hour time frame, medyo aggressive yung mga sellers. Okay? So, hindi siya maganda para mag-buy kasi nga aggressive pa yung mga sellers dito. Pwede kasing possible na itutuloy niya yung ranging and sa one day, fake breakout lang yung nangyari. Okay? Kasi medyo aggressive pa yung mga candle. So, kung bibigyan tayo dito ng magandang rejection dito sa area to, which is andito yung last support natin. So, sa 4-hour time frame, ito yung naging support natin. Naging support natin ngayon sa last touch niya. Okay? So, ito yung resistance na naging support. So, ito yung ano natin. Kaso nga lang, nagkaroon na ng breakdown sa support level. Resistance naging support, turn into support, then nagkaroon ng breakdown. And pumunta dito sa minor support ulit natin. So, kung i-re-respect niya to, kasi ilang beses din nagkaroon ng touch dito and sa 4-hour time frame, ito rin yung initial high, tapos karoon ng breakout, then nagkaroon na tayo ng higher high, and nagpo-pullback siya kung nasan yung minor support. So, magpapakita dito ng rejection, okay, and maglalabas dito ng candlestick confirmation, may possible na i-continue talaga niya yung uptrend. Kasi kahit sa 1 week and 1 day, ano pa rin natin, yung trend direction pa rin ng gold is uptrend pa rin talaga. Okay? And nagkakaroon lang siya ng ranging pa sa 1 day. And kaka-breakout niya lang. Kaso nga lang, bumalik ulit. Okay? So, medyo nagdadalawang isip pa tayo. Pero overall trend direction ng gold is uptrend. Okay, so dito, by next week, pwede ko itong aabangan kung ano yung magiging reaction niya dito sa support level. So, kung magbibigay siya, so pwedeng mag-i-in ako as buy and pwede ko lang i-consider ulit to, yung resistance. Okay? So, try natin i-fib yung last galaw ni XAU sa 4-hour. So, makikita natin dito sa part na to, then ang pullback. Ayan. So, dito tayo mag-fib. Ayan. So, sakto 0.6 and 0.5. 0.6 and 0.5. Ayan. So, kung aakyatan nyo to, kung i-consider ko tong support level, kasi nga, ang higher time frame pa naman din niya is trend direction buy. So, kung i-consider ko tong support level na to, pwede ako mag-TP dito lang banda din. Sa 0.5 kasi pwede siya magkaroon ng reaction kung nasaan yung solid na resistance na nagkaroon, turn into support na. Kasi break out niya na. Kaso nga lang, nagkaroon ulit ng breakdown sa support level. Sa major support level natin. So, ito, support na siya. So, medyo, ano muna ako, titingin muna ako dito sa support level kung i-reject niya talaga to. Kasi medyo nagdadalawang isip ako dito kasi aggressive yung mga sellers. Okay? Pwede niya kasing sundin yung 1 day time frame. So, ayan. So, next, Euro USD. Euro USD, Euro AUD, sorry. So, Euro AUD, sa 1 week time frame, makikita pa rin natin talaga, bullish pa rin siya.
Kaso nga lang, meron dito ilang beses na, okay, nagkaroon na siya ng initial low, lower low, nag-create na siya ng lower low, lower high. And, ayan. Kaso sa part na to, kung nasaan yung support, meron ulit siyang bababa tayo ng time frame, medyo nagkaroon ng aggressive move. Okay? So, may kita natin kung magwa 1-day time frame tayo, halatang downtrend talaga siya. Okay? So, downtrend talaga nag-change of structure na si Euro AUD into downtrend. Kaso nga lang, kung pupunta tayo ng 4-hour time frame, okay, meron na siyang pinakita dito na may possible na pwede niyang hindi i-hold tong resistance level natin. Okay? So, umakyat siya, na-reject niya yung resistance, then bumaba. Pero hindi na siya ganun nag-pullback dito. So, may possible kung i-hold niya to, okay? So, magki-create na siya. Kung change of structure na talaga, uptrend to downtrend, si Euro AUD, so, may possible na magkakaroon na siya dito ng yan. Tapos, pwedeng continue down. Pero kung hindi niya i-hold, kung hindi niya ma-hold tong resistance level na to, kasi titingnan natin sa 1 day, no? Medyo aggressive na yung buyer. Ayan. Makikita natin sa 1 day time frame, sunod-sunod na yung bullish candle. Okay? So, pwede pa talagang i-continue niya yung 1 week to uptrend or pwede siyang mag-create ng, pwede siyang mag-create ganyan. So, sa level na to, pwede niyang balikan yan. Ayan. So, pwedeng aabangan natin to as next. Kung magkakaroon ng breakout sa resistance level, so pwede tong abangan. Yung level na to. Kasi kung ibaback natin siya, marami ding touches din dito. Ayan. So, ilang beses niyang na-reject tong area to. Then, saka nagkaroon ng aggressive move. And pwede niya ulit balikan to. I-retest. Itatry niya ulit to. Tong resistance level. So, dito, medyo ayoko muna mag-sell kasi 1 day nagkakaroon ng aggressive move. So, pwede ako mag-aabang dito kay Euro AUD dito sa next resistance zone. Ano yung magiging reaction niya? Kasi nag-create na nga siya ng lower low. Okay, so maganda tong area to. Okay, so medyo ano na nga to, level na to. So, kung magkakaroon dito ng move, ito. So, pwedeng magkaroon siya ng reaction dito, then pwede siyang balikan niya tong resistance na to. Pwede niyang i-test ulit to. Okay. Ayan. So, check pa tayo ng ibang pair. AUD-USD. So, si AUD-USD, tingnan din natin sa higher time frame. AUD-USD, downtrend. Yan. Downtrend. Pero meron tayo ditong resistance level.
Support level. Ayan. So, kung bababa tayo ng 4-hour time frame, dito sa 4-hour time frame, meron tayo, plot ulit tayo ng resistance and support. So, makikita natin sa 1 week, trend direction niya is downtrend. Tapos, nagkaroon dito ng ranging. Karoon ng breakout. Breakout sa resistance level. Then, ngayon, bumabalik siya. Kaso nga lang, dito sa support level, kung nasa nagkaroon ng breakout, okay, binabaan niya pa ng todo. So, ngayon, meron tayo dito minor support. Makikita natin yan sa 1-hour time frame. Ayan. Okay. Bababaan natin sa 1-hour time frame. Nagkaroon ng range, karoon ng breakout, bullish candle dito sa part na to. Okay. So, nasa support level siya ng 1-hour time frame. Kaso nga lang, kung titingnan din natin, okay, nag-create siya dito ng initial, ayan, nag-pullback, bumalik, kaso nga lang bumaba ulit. Okay, so ano yung kini-create niya? Pwedeng galing dito, ito yung resistance level, tapos ito na yung support level. Ngayon, sa support level, na-break niya na naman ulit. Okay, yung support level, binabaan niya pa, nagkaroon pa ng breakdown sa support level. So, makikita natin, dito sa part na to, nag-create siya, bumaba, nag-pullback. So, meron tayo dito, ayan, meron tayong initial low. Then, may possible na ito yung lower low. Okay? So, ngayon medyo ano pa ako kay AUD-USD kasi pero sa 1 week talaga is downtrend si AUD-USD. Okay? Kung babalikan natin si AUD-USD, downtrend talaga siya. Ayan. Downtrend. Kaso nga lang nagkaroon ng nag-consolidate dito sa resistance and support. So ngayon yung presyo nasa gitna ng 1 week. So makikita natin si 4-hour medyo magulo pa. Pero nagpapakita siya dito ng impulsive move. Dito. Ano ba yan? Then nagpakita ulit. Ayan. So kung may possible siya na ganito yung gagawin niya, pwede akong galing may possible last week, pwede akong buy sana. Kaso nga lang dahil sa move na to, dahil dito sa aggressive din na to, na move na to, pwedeng ganyan yung galaw niya. Tapos pwede kong tingnan dito sa level na to, yung magiging reaction niya ulit. Sa resistance sa turn into support, na nagkaroon ulit ng breakdown. So, ano yung magiging reaction niya dito? So, pwede siguro maging malinaw muna sa akin na butasin niya muna to, tong level na to. I-break niya tong level na to. Para pwede malinaw sa akin na itong AUD-USD, nagtugma na siya sa 1 week.
downtrend, downtrend pa rin talaga sa AUD-USD. So, kung i-break niya tong minor support level, continue dito, then pwede akong mag-abang ng pullback. So, kung nasan siya mag-pullback, dito ba sa major resistance, so ito na yung magiging resistance. So, kung magbibigay ng confirmation, so pwede akong mag-continue sell pa rin talaga, AUD-USD. So, dito GBP-USD. So, makikita natin nung last impulse na inano niya, 4 hour. Check nga natin sa 1 week. So, sa 1 week time frame, galing downtrend, nag-create siya into uptrend. Kaso nga lang, nagpingpong lang din siya sa level na to. Asan yung resistance level and support level. And ngayon, possible siyang magta-touch. So, kung titingnan natin sa 1 week, bullish candle, dalawang bullish candle. So, pwede niyang i-continue pa rin to. Ite-test niya ulit tong resistance level ng 1 week. Okay? So, kung i-respect niya to, pwede siyang mag-ranging. Pwedeng magpipingpong lang kung nasaan yung resistance and support. Kasi meron, kaso nga lang, medyo sinabayan ng dalawang bullish candle. So, kung magkakaroon dito, kung i-respect niya to, pwedeng bumalik sa support. Pero kung magkakaroon ng breakout, so pwedeng mag-aabang ng pullback. Kasi medyo aggressive pa naman yung pinapakita niya dito. Ayan. Kala hindi na masyadong nagbigay dito ng another higher high. Hindi na ganun kalinaw. Karoon na siya ng breakout o breakdown sa support level ng 4 hour. So, ito mako-consider ko pa rin na kung ito yung last move. Wala pa kasing masyadong pullback dito eh. So, try nga natin i-feed yung aggressive move na to. Pwede kasi tayo maglagay dito na ayan. So, medyo aggressive pa yung pinakita niya dito. So, kung titingnan natin, finib ko siya sa 4-hour time frame, 0.5, 0.6. Magkakaroon ba ng reaction dito? Pwedeng possible kasi 1 week, dalawang bullish candle. So, pwede pa siyang magbigay ng another bullish candle. Pero kung magbibigay siya ng another bullish candle, pwede ring i-breakout niya tong resistance. Pero kung bababa tayo ng 4-hour time frame, medyo nagkaroon na siya ng aggressive move na nagsasabi na medyo nagkakaroon na ng interest yung mga sellers dito sa level na to. Okay? So, medyo out muna ako kay GBP, USD dahil sa pinakita niyang aggressive move na to. So, siguro pwedeng bullish pa naman din ako kay GBP USD as long as hindi niya mabibreak to. Hindi niya nababalikan to. Kung nagkaroon ng breakout. So, hanggat hindi ito nagkakaroon ng invalidation dito sa level na to, ayan. So, bullish pa rin ako kay GBP USD. Pero pag nagkaroon siya, pag bumaba pa ng bumaba dito sa level na to, so, pwedeng sa 1 week, 1 week ba yun? 1 day. 1 week,
pwedeng i-range niya pa rin talaga 'to. Yan. So, yan muna yung, market insight natin sa mga pair na 'to. So, titingnan natin siya next week kung ano yung magiging reaction. So, yung nakita nating pair ngayon na, nakikita ko na medyo good to buy, si Euro USD, pero si XAU medyo naghe-hesitate pa ako, nagdadalawang isip pa ako buy or mag-short kasi nagkakaroon ng break nagkakaroon ng nag-breakout, kaka-breakout lang tapos nag-breakdown na naman sa, resistance level turn into support. So, medyo nagdadalawang isip ako kay XAU. So, kay Euro, pwede ko siyang buy, ayan. So, ayan lang muna yung market insight natin. So, thank you for watching. Bye-bye.